Hindi po kami magsasawa sa pagpapaalala sa inyo mga kapuso, doble ingat po para iwas sunog. Sa Mandaluyong, patay ang 3 miyembro ng isang pamilya matapos matupok ang kanilang bahay dahil umano sa nag-init na bentilador. Nakatutok si Lay Alves. Nag-overheat na electric fan ang hinihinalang sanhi ng pagkasunog ng bahay na ito sa Doña Basilica Yanco Street, Namayan, Mandaluyong City kaninang madaling araw. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy at makapal na usok, nakulong sa kani-kanilang kwarto ang mag-asawang Eduardo at Norma Yanco na kapwa mahigit 70 anyos at kanilang apo ang 18 anyos na si Lester Yanco. Sa tindi ng pagkasunog sa mga biktima, hindi na raw makilala ang mga ito. Nakaligtas naman ang mga magulang ni Lester na sina Eduardo Jr. at Milagros Yanco na kapwa nagtamo ng second-degree burns sa mga braso at nakakonfine ngayon sa ospital. Ano po yung sinabi po nila sa inyo? Paano po nagsimula yung... Nag-overheat yung electric fan. Opo, tapos po? Nung marinig na may sumabog, biglang tayo yung pamangkin ko, si Boyet. Opo, tapos po? Nakita niya may konting apoy pa lang. Kaya ginawa niya, binubusan niya ng tubig. Inuna raw ng mga nakaligtas na subukang apulahin ng apoy. Pero sa halip na maapula, mabilis itong gumapang sa kahoy na kisame at lapag papunta sa ibang kwarto. Nadamay maging ang hagdan. Sinisisi nila yung sarili nila. Bakit hindi nila naaalala isalba? Ang inuna nila yung matapos yung sunog, wag lumaki. Yun ang pinag-uusapan nila. Kumuha sila ng hose, kumuha sila ng balde ng tubig, na hindi nila naalalang hilahin yung 2 matanda at yung bata. Si Eduardo Sr. bedridden na kaya walang kalaban-laban sa nagngangalit na apoy. Masakit. Matagal ng bedridden yung kapatid. Nakasurvive siya. Pero hindi namin akalain segundo lang mawawala. Ang binatang si Lester nakita pa raw ng mga kapitbahay na labas-masok sa beranda. Pinapatal na daw po, ayaw pa tumalon kasi po naririnig daw po niya yung lola niya at saka lolo na humihingi daw po ng tulong. Kaya binalikan daw po. Bukod sa mga karaniwang paalala ng mga bumbero, dapat tiyaking nasa maayos na kondisyon ang electric appliances. Ang mga hindi raw ginagamit na appliance ay mainam na i-unplug. Lay Alves, Nakatutok, 24 oras. Sa kainitan ng sikat ng araw, sumiklab din ang sunog kaninang hapon sa lungsod ng Danao sa lalawigan ng Cebu. Kuha sa video ito ni Youth Cooper Care Stephen Durano ang makapal na usok na yan nakikita ninyo. Base sa unang investigasyon ay bunga yan ng tinatawag na electrical short circuit. Sa kwarto sa ikalawang palapag ay naiwan pala ang isang anak ng may-ari ng bahay. Ilang beses din naubusan ng tubig ang mga bumbero habang nagmamadaling maakyat ang kwarto. Ama naman ng bata ay sa kagustuhan na mailigtas ang kanyang anak ay tumawid mula sa katabing bahay patungo sa kwarto. Nang iligtas ang bata, bagamat tagumpay ang pagligtas o pag-rescue, hindi pinapayo ng mga bumbero na makialam ang mga sibilyan sa kanilang mga operasyon. Pwede rin po kayong magpadala ng mga video o litrato ng mahalagang balita. Mag-log on kayo sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang salitang scoop, space, ang inyong mensahe, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang sa ating mga Youth Cooper, yun lamang mga video at litratong pagmamayari ninyo mismo ang ipadala ninyo sa amin. Idiniin ng isang dating pulis, ang dating tagapagsalita ng PNP NCR Police Office at iba pa nilang kabaro. Kaugnay sa pagpatay sa babaeng ipinasok pa sa septic tank. Maliban sa testimonya ng dating pulis, isa rin sa mga susi sa naturang investigasyon ang kuha sa CCTV ng pag-abandona sa sasakyan ng biktima. Nakatutok si Dante Perelio. Sa CCTV footage na ito, nag-umpisang magkaroon ng linaw ang kaso ng pagkawala at pagpatay sa businesswoman na si Lea Nang, ang babaeng ipinasok sa septic tank at sinimentuhan pa. Kuha ito nung hapon ng January 20 sa isang parking lot sa isang supermarket sa Carmona, Cavite. Ang sasakyan ay pag-aari ng biktimang sinang. Makikita na may bumabang 2 lalaki na naglakad palayo sa magkaibang direksyon. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, mula nung araw na iyon, inabandona ang SUV.
January 20 nang huling makita ng kanyang pamilya si Mrs. Nang. February 22 nang madakip ang sospek na si Reginald Santiago na dating pulis. Kinabukasan, February 23, itinuro ni Santiago sa mga pulis ang septic tank sa isang abandonadong warehouse sa San Pedro, Laguna, kung saan daw itinago si Mrs. Nang. Sa mga larawang ito mula sa San Pedro, Laguna Police, makikita ang kalunos-lunos na sinapit ni Nang. Wala na raw damit ang biktima ng makuha. At nakilala lang daw ang katawan ni Nang dahil sa isang butterfly tattoo sa kanyang tiyan. Ayon sa PNP, si Santiago ang isa sa lalaki na naka-blue t-shirt na bumaba sa SUV ni Mrs. Nang. Itinuro rin ni Santiago ang mga pulis na si PO1 G. Ford Signap, ang isa pang lalaki na kasama niyang bumaba sa SUV. At si dating PNP NCR spokesman Superintendent Romel Miranda na may kinalaman daw sa pagpatay kay Mrs. Nang. Yung mga investigators natin nag-backtrack kung saan sila nagkita ni Mrs. Nang, saan yung probable na places na pumunta si Mrs. Nang, and from there we requested for CCTV footages doon sa mga establishments na yon. Sa kwento ni Santiago sa kanyang nilagdaang salaysay, January 20 daw tinawagan siya ni Miranda para magkita sila. Kasama na raw niya ang kapwa sospek na sina Santos at Signap nang magkita sila ni Miranda sa isang village sa Quezon City, bandang 10:00 ng umaga. Pinapasok daw sila sa isang nakaparadang silver na Toyota SUV at doon nakita raw nila sa driver's seat na nakabulagta at wala ng buhay ang isang babae. Inilipat daw nila Santiago, Signap at Santos ang babae sa backseat at siya ang nagmaneho ng SUV patungong south. Sa C5 raw sa Taguig bumaba si Superintendent Miranda at inutusan sila. Sabi niya sa amin, napatay ko na yan, bahala na kayong maglibing, ayusin niyo lang. Nagawa na natin yun, nagawa mo na yan, may pamilya rin kami. Siguro, aminin na niya. Dumiretso raw sila sa abandonadong warehouse sa San Pedro, Laguna para ihulog ang bangkay ni Mrs. Nang sa isang septic tank bago nila isinimento. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 3 pulis na sospek. Si Santiago gusto raw sanang maging state witness. Meron sa family ko, may mga pumupunta na hindi kilala, umiikot. Hindi lang nila nagtsitsempuhan yung wife ko sa bahay. Kahit mga kabaro, tiniyak ng anti-kidnapping group na di nila poprotektahan ng kapwa pulis. Ito po yung magiging isang sigurong huwaran sa mga pulis na nawawala sa landas na pag ikaw ay nagkamali at gumawa ng mga ganitong krimen, ay yung mismong mga kabaro mo ang will see to it na talagang ikaw ay pagbabayaran mo yung krimen na ginawa mo. Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras. Sa kabilang dako, tanggi naman ang kampo ng dating tagapagsalita ng Philippine National Police National Capital Police Office o NCRPO at yun ay kasama pa ang 2 pang pulis na may kinalaman daw sila sa pagpaslang sa negosyanteng si Lea Nang, pati ng pagsilid sa biktima sa isang septic tank. Giit ng kampo ng dating NCRPO spokesman na ika nga'y frame up lang daw sila. Nagdadalamhati naman ang naulilang pamilya na mayari ng ilang mall sa Visayas at Mindanao. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Pilit ikinubli ni na PO1 G. Ford Signap at PO1 Otelio Santos Jr. ang kanilang mukha sa ikalawang preliminary hearing ng kanilang kaso. Sina Signap at Santos ang 2 pang pulis na idinawit ni Reginald Santiago na dati ring pulis. Si Santiago ang isa pang suspect na umaming may alam sa naturang krimen at nagturo sa bangkay ng biktimang si Lea Nang. Ipinasok sa isang septic tank sa isang abandonadong warehouse sa San Pedro, Laguna ang bangkay ni Nang. Hindi dumating ang isa pang suspect na si dating PNP NCR spokesman Superintendent Romel Miranda, pero itinanggi ng abogado ang paratang at na-frame up lang daw ang police officer. They were together. But then, they parted ways. This is a frame up. So far as we see it. Giit naman ni na Signap at Santos, wala silang kasalanan. Nagsumite na sila ng salaysay kanina. May bitbit pang 2 testigo ang mga pulis. Of course they denied. If we can do something that will help bring out the truth of this case, then we will. Sa preliminary investigation, pinirmahan ni Santiago ang kanyang salaysay kung saan sinabi niyang sangkot sa krimen sina Miranda, Santos Jr. at Signap. Hindi niya sir binago yung testimony niya? Hindi na, at dinagdagan pa namin. Founded pa ba siya? Ba't siya sir nakaposas?
Wala pa namang may case na charges. Wala pang formal charge sa korte pero ewan ko sa mga taga-kuan at nakapusas, dapat nga tanggalin. Bakas pa rin sa mukha ng pamilya Nang ang pagdadalamhati sa pagkawala ni Lea. Ang asawa nitong si Tommy Nang ayaw magpa-interview. Naging matipid naman sa salita si Rachel, kapatid ng biktima. He is considered a friend of the Nang family for 17 years. Lia Manyalak del Castillo, Nakatuto, 24 Oras.